Yun. Praise God, praise God. Thank you so much sa purihin ng Panginoon sa lahat ng mga nakasama natin ngayon. So, before we start, I would like to acknowledge everyone who is here. Welcome, Janelle, Arlene, si Kimi, si Ate Arlene, si Diana, Sister Eva, si Dave, si Lois, si Roy, si Casey. Si Topper daw ay papunta pa lang dito. Pero ako'y nagagalak at natutuwa na makasama kayo. We are starting a new book. So, this is the third book that we're studying. Alam niyo, natutuwa ako kasi, alam mo yun, paunti-unti nakakatapos tayo ng mga book sa Bible and ang prayer ko lang ay hindi lang natin siya basta mabasa kundi it's through the sharing na ginagawa natin through the Word of God na inaalaw ng Lord na maaral ko through His wisdom is ma-apply natin yung mga learnings na natutunan natin and I am so much blessed na makasama kayo dito sa journey na to kasi this is not just my journey and I hope na itong mga pinag-aaralan natin ay maging uh, magkaroon ng impact not just on our life but also on our spirit because the word of God is power and it is spirit. Amen. 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 So if you're ready, pwede ba tayong mag-comment ng I am ready sa ating comment section, sa ating chat. I am ready. Yan. Sister Eva, kauna-unahan. I am ready. Praise God, praise God. So before we start, I would like just to start with a prayer. Can we close our eyes and let us bow down, Lord? Thank you, Jesus, for this wonderful night that you have given us. Truly, that you are a good God, that you have given us the wisdom. O God, and salamat Panginoon sa iyong salita na nagbigay Panginoon sa amin ng encouragement at nagbibigay sa amin ng joy, Panginoon, na magawa lahat, Panginoon, yung kalooban mo. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo na siyang kumukompleto, Panginoon, sa aming mga araw, maging sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay dakila at hindi ka nagbabago sa aming mga buhay, O Diyos. Dakila ka, Panginoon, at ikaw, Panginoon, magbigay sa amin ng karunungan, Panginoon, sa mga salitang aming makakain, magbigay ito, O God, ng kalakasan at ng encouragement to all of us, oh God. Let this be food in our spirit. And kagaya nga, Panginoon, ng iyong salita, O Diyos, sinabi mo na hindi bababa ang iyong salita at babalik nang walang nangyayari. Truly, that it will accomplish your plan and your will in our lives, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. And sa iyo namin binabalik, O God, ang mataas na papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, 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 amen. Ako po ay, alam niyo, habang binabasa ko tong Book of Amos, alam mo, may revelation sa akin ng Panginoon and I'm so humbled na magamit ng Panginoon sa ganitong klase ng gawain where even though tayo hiwa-hiwalay, na we get to share the word of God with one another. And yun, gusto ko nang palang i-welcome sa ating channel. Yan, praise God. Miss ka na namin natin Chanel. Yan, thank you for joining us and we are starting a new book, the Book of Amos. And sige, wala nang patumpik-tumpik pa. Let us start our lesson. Yan. Can you see my screen? Nakita niyo ba screen ko? Yes. Yes. Yan. Praise God. So, the Book of Amos. So, basically, ang nagsulat ng Book of Amos ay hulaan nyo. Yan, si Amos. Na ang ibig sabihin ng Amos ay burden bearer. Which is basically, parang ang pinaka-point ng name niya is yung mga message kasi niya, yung buong Book of Amos talks about the weight of God's judgment and yung weight ng message na dinadala niya. So ito yung sinashare ko kanina na I'm so humbled by by yung pangalan pa lang niya, na yung pangalan pa lang ni Amos means burden bearer, that the word of God should not be taken lightly. And ito nga yung nakatatak sa pangalan niya na kahit siya ay prophet. Di ba iba akala kasi ng ibang tao na when you have a title, when you are a pastor, when you are a prophet, when you are evangelist, this is a title for you to brag, na parang ipagyabang mo ba na yun yung title mo. Pero si Amos, ina-emphasize na yung importance nung na yung word na dinadala mo, it is not your own word. It is not your own authority, but it is God's authority na daladala mo. So from the word, its name pa lang, nakakatuwa kasi yung name ni Hosea na pinag-aralan natin last time, yung book ni Joel, and even the book of Amos, even your name pa lang nila can summarize
or can explain the whole chapter or the whole book na sinulat nila. So a little background lang para kay Amos. Si Amos is a shepherd and a dresser of sycamore trees. So siya ay from Tekoa sa Judah and not trained as a prophet. Mababasa natin yan later on sa sa chapter 7 na sabi parang in-specify niya na I am not a prophet, I am not a trained prophet kumbaga kasi during that time meron kasi sa time nila na meron talagang is either anak ka ng prophet, yung magulang mo prophet kaya naging prophet ka din, or you studied or you are trained to be a prophet. So but God called him to prophecy mainly to the northern kingdom of Israel. So the settings, so yung time na to ay sinusulat tong Book of Amos ni Amos sa both kingdoms where yung both ay sa southern siya kasi northern, pero ang pinakang topics niya dito or mga pinag-uusapan na mga nangyayari din during this time is first, i-enjoy nila yung prosperity na similar din sa sulat naman ni Hosea na they're enjoying their economic status, they're enjoying the yung financial blessing but spiritual corruption. Ibig sabihin in the physical, they are blessed, madaming pera, madaming ginto, masagana ang ani, pero they are spiritually corrupt. And also there's a lot of idolatry, mga social injustices. So mapag-aaralan dito din natin yung mga about sa mga slavery, yung mga wars, and also the empty religion that talks about yung mga religion which is composed of ng mga rituals, pero may mga rituals sila, may mga sinusunod silang mga worships, pero empty sila because it is not hindi siya nakatuon sa Panginoon. So this is the context of Amos, and ayan yung mga papag-aaralan natin. Yeah. Let's proceed with the next slide. So, Amos begins with an oracle. Pag sinabing oracle, parang siyang isang poem o isang message ng isang poet na nagsasabing, kung nabasa nyo na yung Book of Amos kanina sa English, ang sinabi doon, for 3 transgressions or sins or mistakes or yun yung mga for 3 transgression and for 4. Parang during this time, nung iniisip ko, ano ibig sabihin kaya nun? Pero mamaya pag-aaralan natin. Sabi niya, lagi nag-start yung kanyang series with an oracle for 3 transgressions and for 4 announcing God's judgment on. Yan, inisa-isa niya na. The first one is from Damascus, kung saan yung Damascus ngayon during yung time natin is called Syria. So they are cruel in war. Ibig sabihin, they are very cruel in war and they are crushing Israel's land like iron threshold. Babasa natin yan sa Amos 1 verse 13. And ito yung pinapakita na yung kasalanan ng Damascus. So itong mga nakalistang mga lugar dito, these are the neighboring countries ng Israel. So later on sa mga next chapter, pag-aaralan natin yung mismong mga message na tungkol sa Israel. But this talks about the neighboring countries na malapit sa Israel. So the first one is yung Damascus nga, that shows their violence and inhumanity. The next one naman is sa Gaza o dun sa mga Philistines na they were involved in slave trading. Ito naman yung nangunguha sila ng mga tao, tapos binibenta nila bilang mga alipin. So by capturing a whole community, usually ang ginagawa nila dito, meron silang hindi na mga tao, kundi kuwari isang area, kukunin nila yon and then they sell them para maging slave. And next one naman is yung Tyre na nagbe-betray naman sila ng covenants nila with brotherhood. So ito naman yung mga ginagawa naman nilang mga sins, they break their promise of peace, and sa halip nag-aano sila nakikipag-engage din sila sa mga wars and also in slavery. Next one is the Edom. Ito naman yung unending hatred naman nila sa kanilang country. Ang tinutukoy nila dito ang brotherhood or parang brothers ay yung Israel, which we can read in Amos chapter 1 verse 11. So instead of forgiveness, ang binibigay nila, ang ninenurse nila, ang kinikip nila sa kanilang heart ay angers from generation to generation. So God also holds them accountable to their unforgiving spirit.
And sa Amo naman, they were brutal and greedy. Even kahit sabi dito, actually sa verse 13, makikita natin even yung mga pregnant women, very cruel and very brutal. Sabi nga dito, yung may word pa dito ginamit na very inhumane or na mayroong mga cruelty and mayroong greed. So, we can just say that these neighboring countries is parang sinoshow ng Lord yung judgment niya sa kanila. So Amos starts by pointing at Israel's neighbor, yung mga neighboring country ng Israel, showing that God sees all of their nation's sin, not just his people. But this also prepares us yung sa may magiging message naman na sa Israel. If God judges them, how much more will He judge us who know His law? Kasi itong mga neighboring country, hindi naman sila tinuturing during this time ng mga God people eh. Yung mga ang ginajudge nila dito ay yung mga God people, ay yung mga ang ginajudge dito sa mga country na to, hindi pa to mga God's people pa ang Israel lang tinuturing na mga God's people. So parang mas malaki yung burden na dala-dala ng Israel because they are called parang God sila sila yung nation ng Lord. So we can see some references here. Meron din ako mga hindi pala nakalagay dito. Pero yun, uh, we can read from Amos 7 verse 14 to 15. Sabi, His calling, sabi ni Amos, kay Amos ito, hindi ako propeta, kundi ako'y pastol, ngunit ako'y inutusan ng Panginoon. And we can also see dito sa Book of Amos, the first one is si Amos is tinuturing siya parang layman. So hindi siya priest, hindi siya prophet talaga, not trained prophet, and hindi din siya sa lineage ng mga prophet. Pero si Amos ginamit pa rin siya ng Panginoon even though she is just an ordinary man. And also, meron din dito na sinasabi na si Amos din is from Tekoa, which is basically parang isa siyang lugar na hindi siya yung kumbaga sa Pilipinas hindi siya yung Manila, hindi siya yung Makati or hindi siya sa Davao, hindi siya ganon. Kumbaga not as important place para magmula yung isang mahalagang tao, isang prophet. Pero parang for me, my interpretation of this is parang kahit nasa ang lugar ka, God can use you. Amen? It is not about kung saan ka pinalaki, kung nasaan ka ngayon. But if God called you, tatawagin ka talaga ng Panginoon. And also, yung yung binasa natin kanina, yung for three sins or for three transgression, even for four, formula is actually an idiom na ginagamit ng mga Hebrew na ang ibig sabihin lang niya, ang ibig niya lang sabihin, kasi inaral ko siya, ano ibig sabihin ng for three sins, even for four? Ibig sabihin ba nun, tatlong beses sila nagkasala na ginawa nila yon, naging apat? Ang pinakang point lang pala niya, isang idiom kasi siya, na parang kagaya sa atin ng sinasabi ng nanay mo na, isa ha, isa, dalawa, tatlo, pag nakatatlo ka, parang ang pinakang point niya is not counting their sins, but it is showing na sumosobra ka na, tama na. Parang yun yung pinakang point nila na you keep doing all of these sins. Nanonotice yan ng Panginoon. God sees your sins. So, right now, we will proceed with the 3 points that we can learn from the book of Amos. The first one is, sino gustong bumasa ng point number 1 natin? O, paunahan, wag mag-isa-isa lang, isa-isa lang. Sino pong gustong bumasa ng point number 1 natin? Basa lang, basa lang. Sino nagtas ng kamay? Si Janelle. Sige, Janelle. God holds all nations accountable. God is sovereign over all nations, not just Israel. Every nation is accountable for how it treats people. Amos 1 shows that God holds nations accountable for cruelty, betrayal, and oppression, e.g., Damascus' brutality, Gaza's slave trading, and Edom's anger. God sees injustice and he does not ignore it. Amen, amen. So the first point that we can learn is unang-una that God is a sovereign God. Pwede bang sabihin mo, God, sa comment, God is a sovereign God. Ibig sabihin, ang Panginoon, siya ay yung parang siya ang namumuno. Siya ang nangunguna. God is a sovereign God.
Ang Panginoon higit siya sa lahat. And makikita natin dito na ang Panginoon, hino-hold niya yung mga countries accountable from their own inhumane, yung mga ginagawa nilang mga kasamaan during this time. And also we can read na dito din natin makikita yung heart ng Panginoon to vulnerable people. Na God cares about those people, na yung mga tao nanghihina, yung mga taong nasasaktan, yung mga taong nakakaranas ng mga injustices. God cares about them. And nakikita ng Panginoon kung ano yung mga maling nagagawa ng mga iba. At nagpapakita rin ito ng care ng Panginoon dun sa mga taong, alam mo, yung pinagsasamantalahan, yung mga taong nakakaranas ng injustice. And yun yung isang characteristic ng Lord, na hindi lang siya graceful, na hindi lang siya forgiving God, but God is a just God. Amen? Na ang Panginoon ay tapat siya, and nakikita niya yung mga pinagdadaanan ng mga tao when people experience corruption. And alam niyo ba, I'm so much blessed with, may nakita kong isang post sa Facebook. If you are familiar sa mga nangyayari ngayon, sa mga hearing, sa mga korte, familiar ba kayo? O hindi? Nagbabasa ba kayo ng mga news? Na merong isang mga very trending na ano ngayon about sa mga flood control project. Familiar ba kayo? Kung saan, alam niyo, it just takes rain para ma-reveal lahat ng mga corruption dito sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Na parang some may think na ay umulan, parang it is a bad thing na nangyari. Pero sabi nga, God can turn everything into something meaningful. Na sa pamamagitan ng ulan, kahit simpleng ulan, naging way siya para ma-open yung mga issue na to ng flood control project. And ako, naniniwala ako na dahil ang Panginoon natin, He is a sovereign God. At the end of the day, those people who nagiging corrupt din sa mga taong namantala sa kanilang mga kapwa, they will reap what they sow. Tama ba? And actually, we just talk about this habang magkakausap kami ni Tuper nung nakaraan. Alam nyo, akala ng ibang tao na parang yung mga kinikita nilang mga pera sa pamamagitan ng panlalamang sa kanilang kapwa. Alam nyo ba na lahat ng mga bagay na ito ay may balik din sa ating mga buhay? It is not God who is punishing us, but it is our own action, the consequences of what we do, na nagiging dahilan minsan na nakakaranas tayo ng mga pangyayari. For example, yung isang tao, yung trabaho niya ay nanlalamang siya ng kanyang kapwa. Isang tao, yung pera niya na nakukuha niyang para sa kanyang sariling pinangkukunan ay galing sa nakaw, galing sa panlalamang sa kapwa. Sometimes, these people, I've noticed lang na kung meron man silang pera, minsan because of their own actions, nagkakaroon din ng consequences ito sa kanilang buhay. It's either wala silang peace kasi laging may humahanting sa kanila, or wala silang peace dahil nakokonsensya sila, or binabagabag sila ng kanilang konsensya, or minsan yung health nila yung nadadali na parang naapektuhan, yung mga kamag-anak nila magkakaaway. Parang nagigets niyo ba yung point ko? Na we reap what we sow when sa mga ganitong mga bagay na minsan akala natin parang ay buti pa stone may madaming na-corrupt na pera, o kaya ay buti pa tong ganito. Pero alam nyo, ang mga bagay na ito, even the Bible is very clear about this, na ang mga money o ang isang bagay na galing sa corruption is hindi ito maganda, o hindi ito nagbubunga ng good sa ating life, but it brings destruction. Minsan siguro sa mga joke-joke naririnig natin, sana all contractor. 'Di ba? Naririnig niyo ba yung mga jokes na ganun? Pero alam nyo, ang mapalad tayo kasi pansin ko naman, lahat naman siguro ng mga nadito, lahat ng mga blessing natin ay nagmumula lahat sa Panginoon. Amen. Amen. That alam mo yung ang sarap kaya igastos ng pera kapag alam mong pinaghirapan mo. Amen. Na ito ay pinagpaguran mo. And ganun din ang Panginoon, that God sees all the sins of the world. Kaya nga hindi natin pwede itong hindi natin ito pwedeng itago kasi nakikita ito ng Panginoon sa ating mga buhay. Kahit pasabihin mo hindi nakikita ng tao, pero nakikita niya ng Panginoon. Sabi ko nga, lagi ko nire-remind na all the sins, all the secret, lahat ng tinatago natin, all will be revealed in a perfect time. It's not a matter of if, kung mangyayari ba na marireveal ba yung mga secrets natin. But God says na lahat ng mga secret, it will be revealed.
Kaya nga dapat ang maging secret natin is hindi yung mga secret sins, unrepented sins, but our secret is our secret relationship with God, na kapag tayo nag-iisa, tayo sinisik natin ng Panginoon. Kasi kapag yan ang na-reveal, praise the Lord, hallelujah. Amen. Next one. Sinong gusto pong bumasa ng ating point number 2? Sino po? Taas ang kamay, isa-isa lang. Isa-isa lang po. Sino pong gusto bumasa ng point number 2 natin? Go guys. Sino po? Gusto mo bumasa ng point number 2? Reread lang natin. Ako na. Yan, Sister Eva. Sin multiplies if not repented. The repeated praise for 3, even for 4, shows repented sin piles up until judgment comes. Kawikaan 28:13. Ang nagkukubli ng kanyang kasalanan ay hindi mapapabuti, ngunit ang nagtatapat ay kahahabagan. Amen. Thank you, Sister Eva. Sabi dito, if sin multiplies, if not repented, will pile up. Amen. Kapag ang isang kasalanan daw, hindi natin kino-confess sa Panginoon, hindi tayo nagbabago dun sa kasalanan na yon, patuloy natin ginagawa kahit aware ka naman na mali yun. Alam nyo ba yan ay parang nagpa-pile up, and usually, kapag nagpa-pile up yan, mauulit at mauulit yung kasalanang ginagawa mo because hindi mo siya nire-repent sa Panginoon, hindi mo siya tinatalikuran at hindi mo siya nilalapit sa Panginoon na Panginoon, mali ito, tulungan mo akong magbago. Magkaiba kasi yung kasalanan na nagagawa mo kasi minsan tao naman talaga tayo, 'di ba? Tao tayo minsan nagkakamali, tama ba? Pero if yung sin ay parang yung isang kasalanan ay hinahayaan mong bayain na, hindi naman yan alam ng Lord, or pinapabayaan mo na lang, hindi ka nagre-repent dun sa bagay na yun. Usually, these are the sins na nauulit at nauulit sa ating mga buhay. At ano yun nga, pagka ang isang bagay ay nakukubli, tinatago, it might take years, pero marireveal din yan. Pwede bang i-comment mo sa chat? Lalabas din yan, kapatid. Yan. Pwede bang i-chat sa chat sa ating comment? Lalabas din yan, kapatid. 'Di ba? Na kaya nga mapalad tayo kung ang tinatago natin sa ating mga heart ay puro word of God, puro mga promises ng Lord. Kasi pag nalabas yan, praise God. Kasi yun yung mga nakatago sa ating mga heart. And sabi nga dito, ang nagkukubli ng kanyang kasalanan na hindi mapapabuti. Pero ang sinabi dito, alam mo, ang Panginoon kasi, nakikita naman ng Panginoon ng mga kasalanan natin. I-confess mo yan, hindi mo yan i-confess, itago mo yan, wag mo yan itago. God sees your sin. Tama ba? Na ang kasalanan natin, kita yan ng Panginoon kahit hindi mo sabihin sa Kanya. Pero, if you are aware of your sins and you confess that you are a sinner, that you need a Savior, na hindi mo kaya na ikaw ay makasalanan, nung sinabi ng Panginoon, God shows mercy. Ang Panginoon ay nagpapakita ng kanyang mercy sa kanyang mga tao, na God is always inviting us to go back to Him. Na ang Panginoon, meron siyang grasya at meron siyang biyaya na sinasabi niya na, anak, alam ko nakikita ko yung kasalanan mo, pero mahal kita. I will show grace, I will show mercy sa iyo. Basta ipagtapat mo lang yung kasalanan mo. Basta maging open ka lang, maging i-admit mo that hindi mo kaya, pero kaya ng Panginoon. 'Di ba? Ang Panginoon natin hindi siya mapagtanim ng galit. He is a merciful God. Amen. Na ang Panginoon natin ay He is a merciful God, merciful God. And alam nyo, parang ang image ko dito is parang yung mga kasalanan na hindi natin kinere-repent sa Panginoon is para siyang utang, na ang utang pagka hindi mo binabayaran, umi-interest siya ng umi-interest. And alam nyo, ang kasalanan naman hindi naman 'to nagdudulot na maganda sa ating mga buhay eh. Alam nyo, meron nga ako isang nabasa na isang message ni Joseph Prince na alam nyo, bakit galit na galit ba ang Panginoon sa kasalanan? Kasi ang kasalanan sa ating mga buhay ay parang cancer. Na ang kasalanan, sin is a cancer. Sabihin mo nga sa chat, sin is a cancer. 'Di ba? Kapag ka meron kang kamag-anak na may cancer, 'di ba? Pag meron kang may kamag-anak na may cancer, sasabihin mo ba na galit ka dun sa kamag-anak mo na 'yon? Dun sa mahal mo sa buhay na 'yon, na ayoko sa iyo, galit ako sa iyo dahil may cancer ka? Ganun ba? Hindi, 'di ba? Ang galit ka hindi dun sa taong mahal mo,
kundi dun sa cancer. Hindi ka galit dun sa kamag-anak mo na patay ka sa akin, meron ka palang cancer ha. Hindi ganon. Ganon din tayo tinitingnan ng Panginoon. God loves you. God cares for you. God has mercy for you. God has grace for you. Pero yung ano kasi, kagaya nung sa kamag-anak nating may cancer, nalulungkot ka na yung buhay ng tao na yun ay nasisira at nawawasak dahil sa cancer. Ngayon, dahil ganun yung nakikita mo sa kanya, meron kang galit dun sa cancer. And it is the same thing with God. That God hates sin because the sin is ruining your lives. Sino dito nakagawa ng kasalanan na na-feel good siya? Wow, super blessed. Gagawin ko ulit tong kasalanan na to. Pero napansin nyo ba, when you sin, anong nararamdaman mo? Minsan even when pray, even mag-pray lang, hindi mo magawa. Kasi parang there is this shame, merong guilt, merong hiya na nararamdaman ka na, totoo ba talaga akong Kristiyano? Na ako ba talaga ay ligtas? Na ako ba talaga ay mahal ng Panginoon? Because of those sins, hindi ka naman na kinokondemn ng Panginoon eh. God is not condemning you because there's no condemnation in Jesus Christ. But it is the sin na ginagawa mo na nagbibigay sa'yo ng shame, na nagbibigay sa'yo ng guilt. And God hates sin. Ayaw na ayaw ng Panginoon ng kasalanan. Kaya nga, mapalad tayo sa tayo ay nilinis ng Panginoon sa kasalanan. Kaya nga ang tinuturo naman sa atin ng Panginoon with the help of the Holy Spirit is to act at tayo kumilos at gumawa na para ba tayo yung walang ginawang kasalanan sapagkat ginawa na tayong righteous sa harapan ng Panginoon. Amen. You are righteous in the sight of God. And alam niyo po ba na ang pagre-repent natin is not a one-time thing na ay nagrepent na ako noong 2016 nung ako yung lumapit sa Panginoon. Okay na yun. Nagrepent na ako ng isang beses. Pero alam niyo po ba na we repent daily? Yung mga sinasabi natin, ginagawa natin, iniisip natin, we repent it to God. Kasi ito kasi nagpapakita ng ating dependence, bukod doon, nagpapakita din tayo ito ng ating pagpakumbaba sa Panginoon na, O Diyos, hindi ko kaya, pero kaya mo. Na ako'y makasalanan, pero ako'y inibig mo. Na kahit ako'y nanghihina, na kahit ako ay minsan nadadapa, meron akong Diyos na kayang tumulong sa akin. Ito po yung tinuturo sa atin ng Panginoon na hindi ka kinokondemn ng Panginoon para, ay, hindi ko na ito lalapitan kasi nagkasala to. Hindi po. Ang ginagawa ng Panginoon is He is reminding us that I love you, I care for you. Do not let these sins na sirain yung buhay mo. Kasi alam niyo lahat ng mga kasalanan na yan, nagdudulot yan ng hindi maganda sa ating mga buhay. And the Lord, kaya nga namatay ang Panginoon para sa atin is to pay for all of those sins. Na para bang ikaw dati, meron kang maduming sapatos na sobrang dumi, ang ginawa ng Panginoon, hindi niya lang nilinis yung maduming sapatos, tinanggal niya yung maduming sapatos, binigyan ka niya ng bagong malinis na sapatos at sinasabi niya, anak, ingatan mo ito. Ingatan mo yung buhay na binigay ko sa iyo. Amen? Amen, amen, amen. And this is the last one, the last point that we will talk about today. Time na. Yan, tama lang. Sa YouTube yan. Upload ko. This is the last point. It's probably my favorite point of the night. That sinong gusto bumasa? Kasi ito pero na lang ang babasa dahil kasama ko naman ang aking housemate. Yeah, number 3, God uses ordinary people for extraordinary purposes. Yan, sabi dito, Amos wasn't a prophet by training. He was just a simple shepherd and farmer. Yan, sa Amos 7:14 to 15 yan. Yet God called him to deliver a powerful message to nations and kings. This shows that it's not about our background, title, or education. It's about God's power and wisdom working through us. Amen, amen. Praise God. So, ibig sabihin, ang Panginoon pala ay gumagamit ng mga ordinary people for extraordinary purposes. And makikita natin yan sa buhay ni Amos. Actually, sabi ko nga, babasahin natin doon sa mga next chapter. In chapter 7, mababasa natin dyan, sasabihin niya dan, sinabi ni Amos na, ako nga hindi ako, tawag dito, hindi siya trained prophet. Bukod sa hindi siya trained prophet, si Amos din ay hindi siya sa lineage o hindi siya sa lahi ng mga propeta. Usually kasi ganun na itong propeta na to, nagkaroon siya ng anak, tapos napapasa yung pagiging prophet. Pero si Amos, ganun lang siya. And also, yung may sinabi mismong word dito yung pagkaka-describe niya sa pagiging shepherd niya,
may other word siyang ginamit na yung word na yon means the actual shepherd. Iba kasi minsan ginagamit yung word na shepherd, kagaya sa atin, minsan di ba ang tawag sa atin sa mga man of God, na mga talagang called ng Lord ay mga pastol o mga pastor. Parang they have the title. Pero si Amos, ordinaryong tao lang talaga siya. Bukod doon, si Amos kasi ay galing sa Tokeya. Ibig sabihin yung Tokeya is hindi din siya parang sikat na lugar o hindi din siya parang lugar kung saan parang doon mo i-expect na may may malupit na prophet na manggagaling doon. Pero hindi ganun yung nangyari. God called Amos, hindi kahit siya ay napaka-ordinaryong tao, hindi yung tungkol sa background niya, hindi tungkol dun sa title niya, hindi tungkol dun sa education niya, but nagiging extraordinary yung purpose mo, nagiging extraordinary yung calling mo, it is because God is an extraordinary God. Amen. Amen. Pwede ba i-comment mo dyan? Extraordinary God. He is an Ordinary God. extraordinary God. Hindi ka nagiging extraordinary, hindi ka nagiging extraordinary man of God, hindi ka nagiging super anointed na tao, hindi dahil masipag ka, matalino, ikaw ay mayaman, ikaw ay gwapings, medyo gwapings. Amen. Yan, hindi ka tinitingnan ng Panginoon sa qualities mo or dun sa background mo. Saan ka bang lugar nagmula? Taga Manila ka ba? Sa Candelaria ka ba pinalaki? 'Di ba? Ano, dati ka bang magnanakaw or hindi? Pero ang tinitingnan ng Panginoon, dito pinapakita ng Panginoon na our calling is not based on our background or title or education, but God can use you as His vessel basta ipagamit lamang natin yung ating mga sarili. Anong sinabi niya sa Hosea chapter 1, verse 27? Sinabi dito, subalit ang pinili ng Diyos ay ang mga tao ang tingin ng sanlibutan ay mangmang upang hiyain ang marurunong. Ang pinipili ng Diyos ay ang mahina upang hiyain ang malalakas. Even sometimes you may feel na bakit ako ang pinili ng Lord ay ang mahiyain nga ako. Ba't ako ang pinili ng Lord ay iyakin nga ako. Ba't ako ang pinili ng Lord ay antigas nga ng ulo ko. Bakit ako pinili ng Lord ay matanda na ako eh. Bakit ako pinili ng Lord eh yung ibang tao nga hindi nga ako nire-respeto. Ba't ako pinili ng Lord? Alam mo yun, there's so much question about your identity. There's so much question about your character na bakit ikaw ang pinili ng Panginoon. Pero the question is not about who you are, but it's about who called you. Yeah. Amen? Hindi ang tanong, sino ka ba? Sino ka bang nang babash ka? Hindi. Sino ka ba? Ang tanong ay ang tanong ay hindi kung sino ka, kundi ang tanong ay sino ba ang tumawag sa iyo. Kaya nga po, ang confidence natin when we serve God, na kapag tayo tinawag ng Panginoon, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, ang confidence natin, ang lakas ng loob natin na hindi natin kinukuha sa sarili nating lakas, sarili nating talino, na itong pinag-aralan ko, itong tinapos ko, hindi. Yung confidence natin, kinukuha natin dahil alam natin na tayo inibig at mahal ng Panginoon. At ang kagandahan pa, yung iba kasi, di ba, yung iba pinapatawag sila or pinapagawa sila ng isang bagay na ang relationship nila ay meron silang boss, just ito ka, na you are a servant. But also, we are servant of the Lord. Tayo ay servant tayo ng Panginoon. Pero aside from that, we are also a son and daughter of God. Amen? Na nagtatrabaho ka, hindi ka lang servant, kundi ikaw ay anak ng Diyos. Amen? That God called you, hindi yung sa background mo, hindi dun sa kung ano yung tinapos mo, hindi kung ano yung kaya mong gawin, but kung anong kayang gawin ng Panginoon sa pamagitan ng buhay mo. Amen. Amen? So don't think that you are too small or too unworthy, not enough, na kulang ako, na ako'y utal-utal, na ako'y mahihiyain, na ako'y pabebe, na ako ay hindi naman ako magaling sa ganyan, hindi naman ako magaling mag-English, hindi naman, alam mo yun, marami tayong mga minsan excuses kung bakit hindi tayo dapat piliin ng Panginoon. Pero as you can see from the Bible, madaming mga taong ginamit ng Panginoon na mga mandaraya, mga prideful, na mga magnanakaw, mamamatay tao, pero this doesn't stop them from being used by the Lord. Even the 12 disciples na tinawag ng Panginoon, hindi sila yung mga pariseyo talaga, na mga galing talaga sa kasulatan. Ang mga pinili ng Panginoon, mga fisherman, mga tax collector. This shows na ang pinapakita ng Panginoon that you just have to have a heart of a servant
magkaroon lang tayo ng puso na Lord, gusto ko magpagamit sa iyo. Ito tong promise ko sa iyo. If you have a heart na gusto magpagamit sa Lord ang gagamit sa iyo mightily. Amen. Kung ikaw ay nagkakaroon ng desire na gamitin ka ng Panginoon, pwede ka bang mag-comment sa chat na Lord, use me mightily. Lord, use me mightily. Amen. Amen. Na tayo ay at ito pati yung tingnan natin, wag natin tingnan yung ating mga sarili na unworthy ka. Alam mo, meron akong isang message, sana maturo ko siya next time. Pero, di ba malagi nating naririnig, ano ba ang message ng grace? Meron kasing lagi sasabi na we are undeserving. That's truth, we are undeserving kasi hindi naman natin deserve ang grace ng Lord. Pero, don't call yourself unworthy. Bakit? Bakit hindi mo dapat tawagin yung sarili mo na unworthy? Because God has paid the blood of Christ for your worth. Ibig sabihin, may worth ka, may halaga ka sa paningin ng Panginoon. So don't never call yourself unworthy. Because in your side, pwedeng sabihin ng mga tao, sabihin ng sitwasyon na you are undeserving. Oo, undeserving ka, pero you are not unworthy. You are worthy of it. You are worthy. Bakit? Kasi ang Panginoon nga ay namatay para sa iyo eh, na hindi may halaga ka, that God values you. Ganoon ang pag-ibig niya sa iyo. Pwedeng sabihin ng nanay mo na wala ka namang kwenta, wala kang pakinabang sa bahay na to. 'Di ba? Pwedeng sabihin ng boyfriend mo na wala kang ambag sa relasyon natin. Pero in the sight of God, you are worthy. You are worthy. 'Di ba? Na ang pinambayad sa iyo, anong sinabi ng salita ng Panginoon, ang pinambayad sa iyo ay hindi ginto, hindi pilak, hindi tanso, kundi ang pinambayad sa iyo ay blood of our Lord Jesus Christ. Amen. So this is my encouragement to you. I know, alam nyo, lagi kong sinasabi, malapit nang dumating ang Panginoon. If gusto mo magpagamit sa Panginoon, this is the time na gamitin ka talaga ng Panginoon sa kung ano yung nagamitin ka talaga ng Panginoon sa kanyang ubasan. Alam nyo, hindi naman hinahanap ng Panginoon yung pinakamalupit na mag-uubas eh. Ang hinahanap ng Panginoon, sino yung taong willing pumunta sa ubasan at magpagamit doon. Amen. Hindi hinahanap na, magaling ka ba magaling ka ba mag-farm? Magaling ka ba dito sa ubasan? Malupit ka ba? Hindi naman yun ang tinitingnan ng Panginoon. Ang tinitingnan niya, willing ka ba to come to Him, lumapit sa Kanya, Lord, gusto kong magpagamit sa ubasan mo. Gusto kong magpagamit, Lord, sa kingdom mo. And sabi ko sa iyo, the harvest is very plenty. The harvest is plenty. Maraming mga tao na need nila makarinig ng salita ng Panginoon. Kaya don't ever disqualify yourself because it is God who qualifies the disqualified. Amen. Amen, amen. So I hope that you are encouraged by God's word. I hope that you are encouraged. Sana narinig natin na alam nyo, pagka ang Panginoon, nagpadala ang Panginoon ng kanyang lingkod sa isang war, sa isang laban, hindi kayo ipapadala ng Panginoon na unequipped. Amen. Na hindi kayo doon papadala ng Panginoon ng, sige, bahala na kayo dyan, so good na kayo. But He will equip you. He will equip your life. And alam nyo, even our smallest testimonies, yung life natin, yung job natin, yung pag-aaral natin, God can use everything about your life. You just have to be surrendered. You just have to be surrendered. I-surrender mo yan sa Panginoon. God can use you mightily. Amen, amen. Amen, amen. Praise God. Salamat po. And that concludes our study of the book Amos chapter 1. Salamat sa lahat ng mga nag-join. Natutuwa ako kasi marami tayong mga naging kasama ngayon. Praise God, praise God. And so yan, bago tayo maghiwa-hiwalay at bago tayo tuluyang umalis, ay pwede ba tayong mag-open ng camera at tayo mag-quick picture lang. Welcome Ate Rosnel. Sister Ceres, welcome po. Hi, Ate Rosnel. Hello Ate Rosnel. Hello Sister Ceres. Hello, Sister Ceres. Bale, Ano ba kasama, friend? sabi ko, ang gusto ko lang naman yung mabilis na ano. Forever. Tapos, unang anak daw, labing isa. Yeah. Si Roy, si Ate Casey, para makita ka na. Casey. Mari Cakes. Nakakatuwa. Welcome po, Mari Cakes. Ate Ate- Chanel, welcome. Brother Leonard. Si Diana. Si Ate Chanel ba yan? Si Sister Carla? Ay, si Ate Chanel nga. Si Ate Chanel. Sorry, May plastic sorry. ulo ko. Sabi ni Ate Rosnel. Si Ana. Welcome din, Ana. O si Ana. Nakakatuwa. Yun o, nasa baba.
Ayan na. Nakakatuwa naman si ano na dito. Sige, bago tayo maghiwa-hiwalay, tayo muna magpicture. Kimi, Yes, open. Mari Cakes. Wow. Ang fresh naman ni Mari Ano Cakes. ka? Fresh from... Sa Picture Marikig tayo. na. 1, 2, 3. Nice Sabag. smile. Jesus number 1. Jesus number 1. 1, 2, 3. Isa pa. Ah, Ang kay Amos. Ayan, Isa pa. maamos. Number 1, 2. Yan, ganun daw. Letter A. Oh, Ganun. letter A. Tabingi yung daliri. 1, Wala kasi. 2. Amos. 1, 2, 3. Eh. Salamat po sa lahat Kimi, ng oh. nag-join. Nakakatuwa naman si Kimi. Kasama natin. Kimi, turuan mo si UB mag-join ha. Oo nga. Ay, I-tutor. may sharing din sila ngayon. May sharing din ba sila ngayon? So yun, salamat po sa lahat na nag-join bukas. thank you. Mag-study tayo ng French fries kayo. chapter 2 na tayo, chapter 2. Thank you, Lord. Thank you, Ate Rosnel, sa pag-join. Sister Ceres. Yung mga bata pala kasama mo. Precious. Salamat po sa inyo. Diana, thank you sa pag-join. See you tomorrow. Bye-bye po. Para hindi ba